Hi guys, welcome to my vlog. Today is the day. I'm so excited yet at the same time nervous kasi ipapakilala na sa madla kung sino ang magiging cast ng Ang Mutya ng Section E. Yes, I'm going to do another Wattpad adaptation for Viva 1 after The Rain in España at ito na nga yung Ang Mutya ng Section E. So, stay tuned. Marami ulit akong behind the scenes vlog about that show. Kaya, yun, subscribe kayo and enjoy this video. Hi Frost! Kumusta? Finally today, i-reveal na yung... Today is the day. Yes, ito today. Yung big day. Ito yung cast reveal. Hashtag ang mutya ng Section E. Ayan, nagpagupit na ako direct. Mukhang responsible. I'm super excited ako for today. Yeah, you'll be playing the role of David. David Brazelton. Yeah, so anong ipapromise mo sa mga Wattpad fans ng character ni David? I promise you, same promise that I have, I think there's a silent agreement between me and Direk na kailangan may commitment talaga. I can promise you guys na faithful ang magiging interpretation ko kay David. And I will make sure na ramdam nyo talaga yung pagka-green flag ni David Brazelton. Yeah. So, and expect to see that. I'm super excited. Good luck, Ross! Thank you, Direk. Good luck to all of us. Kurt, kumusta? Ipapakilala ka na as Eman today. Yes, I'm so excited and nervous at the same time. Baka sana magustuhan na ng mga tao. Pwedeng pagpakilala ka, saan ka nga ba nagsimula? Paano ka napasok sa showbiz? Kasi for sure maku-curious sila. Hello po, ako po si Kurt. Nagsimula po ako nung na-discover ako ni Direk Doble. Yung manager ko po. Tapos saan ka na-discover? In-story ako nung ka-office mate ni Mami, yung TikTok ko. Tapos sabi niya, ang gwapo daw. Chinat niya sa vlog. Sino to? Si Kurt, ganyan. Pina-contact si Mami. Tapos nag-meeting kami, tapos kinuha, pinasok po ako sa video. Okay. And ano naman ang maipapangako mo sa mga fans ni Eman sa Ang Mutya ng Section E? Gagalingan ko at bibigyan ko ng hustisya yung ni Eman, character niya. At I'll do my best. Thank you, Kurt. Thank you so much po. Robin, kumusta? Makikilala ka na as Yuri today. How do you feel? Kinakabahan po ako, Direk. Bakit? Ngayon, kabang-kaba pa din ako. Bakit? And ngayon ko na lang natatanggap, nagaganap ako sure kasi red na ngayon buhok ko, guys. And sobrang big day yung araw na to. And excited na ako na makikilala ako ng lahat, nagaganap pa sure na meet you. Sige, pakilala ka. Paano ka ba napunta sa showbiz? Saan ka na-discover? Ako po si Robin Angeles and discover po ako sa Pampanga. Parehas po kami taga Pampanga ni Direk Jason. Jason Laksamana. Yes. Nagdi-DM po ako sa kanya palagi. Gusto kong maging artista. Tapos sabi ko ipasok niya ako as extra, i-try niya at kakayanin ko maging artista. And ayun, ang dami niyang mga racket na pinatry sa akin. Nag-extra ako dito, nag-extra ako doon. Hanggang sa winner shop ako ng winner shop. At napatunayan ko kay Direk na kaya ko nang gumanap sa isang pelikula. Anong maipapangako mo ngayon sa mga fans ng Mutya ng Section E bilang mahal na nila ang character ni Yuri? Ayun. Si Yuri, sobrang laki ng character niya. Kaya sobrang laking pressure din sa akin. Pero promise ko sa inyo na bibigay ko yung best ko dito sa character na to. Promise ko sa inyo na yung kung ano man naiisip nyo na Yuri, bibigay ko sa inyo. Hi AJ, hi Sam. How do you feel? Ipapakilala na kayo as Edrix and Rory. Nagbabanding pa kayo? Kayo yung best friends sa... Di po po eh. Parang real life na po to. Pero excited. I actually bond a lot. hindi BL ang Edrix Rory ha? Medyo. Super guys. Anyway, AJ, pakilala ka. Paano ka nag-start sa showbiz? Kasi maku-curious na sila kung saan galing itong si AJ Ferrer. Nag-start po sa mga indie films. Like short films po na movies. What indie film? Ano po for like school advocacy. School advocacy. What school? Pinalabas namin po sa mga school sa Iloilo. So dun ka na-discover ng Viva? Yes. Yeah, basically. Basically ganon. Si Sam Tarot, parang hindi na alam ko ano si Sam, but siguro... Star Madrid. Anyway, actually ano na lang Sam, kasi diba, you started as a child star, we saw you on The Voice, on Team Yay,
pero bigla kang nawala. So, what happened? Where did you go? So I came to the States po just to, search for my soul. Wow. Nag-study din po ako ng mga 4 years, but now I'm back. Back and better. Where you found Mutya ng Section E. Yeah, you told me you live independently now, right? Yes po. So in other words, you really want this. Yes po. Okay. Super excited. So, your fans will see you for the first time as a teenager. Exactly. So anong maipapromise niyo sa mga fans ni Edrix at ni Rory ng Mutya ng Section E? We promise to give a good adaptation po. Yes. We promise to keep you guys entertained, and we will not let down your expectations. As a matter of fact, we will exceed it. We will exceed Good it. job, USA. Thank you, USA and Philippines. Thank you. Hi, Keegan. Hello there. You're Felix. How do you feel na ipapakilala ka na as Felix today? Nainganyo ako maglaro ng basketball. Pero yun na nga, kwento ka nga, paano ka nagsimula sa showbiz? I'm sure they will be curious. Nag-start ako sa showbiz noong 2019. In 2019, paano? Nag-extra ako sa mga shows before, and one time nakapasok ako sa isang movie ng Viva called Ulan. Okay, kay Dadine. Opo. Derek Irene Villamor. Yes po. And then? That was my first movie po. And then, dun ka na-discover? Yes po. Congrats! How old are you? I am 17 years old po. Pagets pa. So, anong maipapangako mo sa mga fans ni Felix? Aaralin ko na mabuti tong character na to. Okay guys, gisingin lang natin si Josh, si Kyosu, in character Kyosu. Oy, Kyosu. Acting na acting. Anyway, Kyosu, kumusta ka? How do you feel? Anto ka pa ba? Ipapakilala ka na as Josh today. Ako po si Joshua Benitez po. Ang laging tulog sa classroom ng Section E. And paano ka ba nag-start? Kwento mo, alam ko especially for you, ano bang nangyayari doon? Doon ka ba na-discover ng Viva? First po, meron po akong management. Then, na-discover niya po ako sa TikTok. Anong ginagawa mo sa TikTok para makita? Puro pakit lang po, tsaka dance din po. So, okay. yun po, doon po nagsimula. Tapos, tapos especially for you ka. Especially for you. Totoo ba talagang ex mo yun? Yes po. Okay. Okay. Tapos doon kayo nilapitan ng Viva? Opo, yes. Okay. So, ngayon, first acting role mo to, di ba? Anong maipapangako mo sa mga fans ni Josh ng Mutya ng Section E? For sure, gusto lang malaman kung magaling ka rin bang matulog. So, yun po, trust nyo lang po yung mga na-assign na characters po dito sa Section E. And yun po, gagawin po namin lahat para ma-embody po namin lahat ng characters. Si Josh may third eye, nakakakita ng multo. May multo ba dito? Pero, Ayun. Tumatag po ako. Ay, thanks, Kyosu. thank you. Ayan, ang galing sa Japan, si Ethan. Konnichiwa. Ako yung galing sa Japan, ito yung Japanese. Ako New York ko ba? New York ko ba? Anyway, yan, Ethan, how do you feel? Ipapakilala na kayo as Drew and Calix. Ay mo lang, pre. Ako po, direct, mas ninervous po ako na mapagalitan sa set kaysa mamaya. Pero yun po, ako masaya po ako kasi I'll be tawag dito. Nervous ako Hindi. Oo nga, you seem nervous. Yeah. No. I'm not nervous po. It's just that I'm very happy that I get to work with all of my friends here. Ako po mas ninervous ako kasi nag-English. Ano, nervous ka? Ninervous po ako lalo kasi in-English niya ako Mas ninervous ako kasi ang dami ko palang utang. Utang, Yung character yun. 8 mil. Sinisingil pa ako ng sin, 8 na nga lang yung utang. Hindi ka na lang kay Yuri. Ayoko ng pera yun. Marami akong pera. CEO yan Pagkain ka nga lang. Anyway. No, but kidding aside po, I'm very happy. We're all happy here. And it's finally po after we read all the comments online. And sana po mapasaya po namin sila. Yun. For sure they'll be curious after today. They will search your social media. Lahat ng baho nyo lalabas. Wow. Pero curious lang siguro ako, paano kayo nag-start? Like, how did you become a famous TikTok influencer? Ikaw naman, I know you started very young when you were 13. So paano kayo na-discover lang ng Viva?
In my case po, nanalo po ako ng isang singing competition. And then, Bacopa po, World Championships of Performing Arts. That was way back 2015. I was still young. And Tita Baby Pacheco, shout out to you. Siya po yung nagkuha po sa akin sa Viva. And yun po, simula po nun, nag-boy group po ako. P-pop boy group. And until now, meron po akong bagong boy group. And magla-lunch po kami soon. So, singer tong si Ethan. How about you? You're a dancer, but din ba talaga na-start sa TikTok kaya ka na-discover ng Viva? Yes. So, siguro na lang, how did you become a TikTok influencer? I became a TikTok influencer dahil sa pagsasayaw. Kasi before I have a group, hindi ko na siya papangalan. Pero yun, I have a dance group before. Tapos, I discovered na parang, I don't want to stick here, just being a dancer. Gusto ko mag-explore, mag-venture out. Tapos, I did TikTok, which is a platform, or another platform na I can share my talent to. Na na-realize ko na hindi lang pala pagsasayaw kaya kong gawin. Kaya ko din umarte, kaya ko din magpatawa. Kaya nung na-discover ako ni Viva, nag-sign agad ako. Tapos, they gave me projects na hindi ako comfortable with, but with that being said, sobrang grateful ko kasi nakapag-venture out ako, sobrang saya ko kasi na supposedly ito lang yung path na itatahak ko, ang dami na. Kaya yun. So, nakakapag-English ka naman, si Budol. Opo. Complete sentence yung English mo kanina. Anyway, last na lang to. What's your message to the fans? Anong promise niyo for them? To them. Promise mo. Sinabi ko na po ito kanina, I really promise them that this is gonna be one of the greatest show na napanood po nila. And I'm very confident. And with regards to your character, anong promise? Kasi syempre, they will be very protective of the character. So anong maipapangako niyo? Ako po, I'll promise that. I'll do my very best until I can po to portray Calix Rivera. Pressure po siya sa aming lahat. Pero nandito po kami dahil mahal po namin trabaho namin. I think that's what matters the most. Yeah. How about you, Yan? Ako, ang promise ko naman is hindi ko mapapangako, hindi ko mababayaran yung utang nyo, pero mangungutang pa rin ako. Ano yun? Okay. Ang pinaka-promise ko talaga is I will bring justice to this character. Hello po. Hi, Derek. How do you feel? You will be introduced as Ella today. I'm so nervous today. Ninenervous po ako ngayon. Like, I know, I've read the comments, I've read the fans, there's a lot of expectations. Ang mapapromise ko lang po sa kanila that I will give justice to the character and we would stay true to the spirit of the book. Sana yung na-imagine nyo, we would portray it well and yung imagine nyo, makakita nyo na live. How were you discovered by Viva? Actually, when I went back here to the Philippines, nag-homeschool po ako muna to get adjusted. And in my homeschool, extracurricular activities was needed. And nakita ko po nagpapa-audition. Pero hindi ko alam kung ano yung pinapa-audition. Akala ko lang contest or what. Pumasok ako, nag-sing and dance. I wasn't that good in Tagalog. Saan country ka galing? Dubai po. Ah, wow. Okay, tapos? And then, when I sang in Tagalog, I only sang one line. Uso pa ba ang harana? Thank you po! Yes. Pero, oh my gosh, I was so surprised. They called me in the next day to get to practice for an upcoming girl group. Ayun. Right now, you're, you're also studying in UST? Yes po. What's your course? Industrial design. So, kaya naman ba showbiz and study? Sabay? Mahirap? Ba't naiiyak ka? Of course, kinakaya kasi it's a must. Studies is always my priority. It's one of the main priorities, not only career. My goal is to graduate. So, Viva is very kind to give me that opportunity to make sabay yung work and school life. Ayun lang. Alright, thank you. Thank you po. Thank you for having me. Okay, andito naman si Blaster at si Denzel, Martin, and Derek. How do you feel? Ipapakilala na kayo. Very nervous po. Bakit ka kinakabahan? Sana po ma-meet namin yung expectations ng mga fans.
Saka ni Direk syempre. Then, syempre, kaya rin ba, ready sa bash sa mga fans. So, pero excited ka, masaya ka. Derek, saan ka nga ba galing? Paano ka na-discover ng Viva? Alam ko, volleyball player ka. Dati po, nag-model ko ng ilang taon din. Tapos, nag-start din po ako mag-sing. Discover po ako sa boy group. Sama po si Ethan. Si Charles, tsaka po si Michael G. So doon talaga. Kumbaga, nagsabay lang din na volleyball player ka sa Adamson. Opo. Na-injure po kasi ako dati. So yung dahilan kung ba't ka napunta sa show? Nag-stop po ako ng sports kasi po na-injure po ako. I tore my ACL. Kaya naghanap na po ang trabaho. Okay na ba yung CL mo? Okay naman na po. So far. Testingin natin. Ikaw Denzel, Martin, saan ka nagsimula? Sa commercials po ako nagsimula actually. Di ko na matanda ako na yun, pero bata pa. Tapos, napunta ako sa Viva, nagkaroon din ako ng boy group. Sa co-manager kami before. Then, puro ako, more on music talaga ako before. Then, around 2014, 15, doon ako nag-person ng acting. So, ayun. Pero, gumagawa pa rin naman ako kanta na yun. So, mga singer and actor pala kayong dalawa. Ano maipapangako nyo sa mga fans nyo na fans ni Blaster at fans ni Denzel? Mga Wattpad readers. Pangako lang namin sa inyo ay maaaliw kayo ng tunay. Mapapangako ni Denzel sa inyo. Papanindigan ko ang anak ko. Panindigan ko ngayon. Of course, andito naman si Aaron, si Michael Keith, and si CN, si Charles Lo. How do you feel after today? Malalaman na ng mga fans na kayo si Aaron at CN. Kinakabahan ko sobra, pero excited na rin po ako. And sobrang mixed emotions talaga, para po akong sasabog. Kasi dami ko pong nararamdaman, pero yung sobrang excited siya, kinakabahan. Ayun lang. How about you, Aaron? Same. I'm so nervous, pero I'm super excited. I'm with my friends and people that I know really well. This kid's my little bro for sure. And siyempre excited din ako na malaman ng mga fans na kami yung Section E. And I know they have high expectations, but I know we can not only meet them but hopefully exceed them. So how did you start sa showbiz? I'm sure they will stalk your sockbed after today. So baka bigyan nyo ng background lang. Short background, how did you start? So I'm not from here. I'm born and raised in the U.S. So I started off by doing my work there. I did national commercials there. I did stuff for Macy's, Verizon, Manwich, and a bunch of Mexico stuff too. And then I've been on Nickelodeon and Disney. Wow. And then after a few years of doing that, Boss Vic came up to the U.S. He goes every year. He wanted to meet me, so I was like, all right. And then after a few years of coming there and meeting me, I was like, all right, I'll give it a shot. And then I came here in 2020. So yeah, ever since pandemic. Pandemic. And then I started off with music here, and then eventually it came to acting, and then that's how we first met. So Penduko, that was one of my first acting jobs here in the Philippines. So, MMFF. Yeah, and then we got really close to them. So love this kid. How about you, Charles? High five siya. Ako po naman, I started off as modeling pero di pa ako Viva noon. Tapos may event, VivaCon. 2019 pa po ito. Then meron po akong friend dun. So parang sabi ko, parang gusto ko mag-audition. Tapos ayun po, nag-audition po ako naman din. Kuha ko. So yun. Nag-audition po ako. So anong maipapangako nyo sa mga fans ang book na for sure very protective sa roles ni Aaron at ni CN? Promise po namin is ibibigay po namin lahat ng effort, lahat ng galing, ibibigay po namin sa project na to. And po, hindi kayo madi-disappoint, promise yan. And yeah, we won't be disappointed. We're working our butts off, and I'm for sure that you're gonna enjoy it. Just make sure you don't fall for me. Wow. Okay. Grabe naman yun. Guys, scared ako kasi si Freya yung interviewin ko. Baka tagayan ako. Gusto ko ano lang yun, saglit lang. Kasi I'm such a busy person. So how do you feel? Finally, they'll know that you will portray the role of Freya, Sarah? I'm actually so scared.
sana matuwa kayo. I'm like, nakita ko kasi mga comments sa social media. And grabe talaga, I know you guys have such high expectations and I really hope na ma-meet namin yun. And if not, sana we are able to persuade you guys by watching this series na, ay, parang medyo nakuha niya yung ugali ni Freya dyan. So, sana, I hope that we are able to like, fish you guys into continue watching the series. Okay, and now, siguro I'm sure they'll stalk you after this. They will search your profile. So maybe you can give us a quick background, or how did you start in showbiz? I began in showbiz in a girl group, and this was called UGG. Actually, kasama ko dito ang ating transferee, si JJ. So, kasama ko siya doon. And that was in 2016, if I'm not mistaken. And then after that, I also joined Hip Hop Generation. And then after that, ayun, nag-start na ako mag-acting. And here I am now. How do you feel makikilala ng mga tao si Mika today? Sobrang excited and kinakabahan, pero sobrang saya ko na kasi first time ko po ito, guys. Bakit ka sobrang saya? First time ko po kasi ito and big project and first big role din po. So, Paano ka na-discover sa showbiz? I'm sure they'll be curious. Oh, sa fashion show. Na-discover po ko ng isang designer. And gusto po nila ko po ng hospital. Then after ko nun, nag-audition po ako. And hinarap po ako yung boss ko. Nakita niya po ako, sabi niya, gawin na lang itang solo artist. Anong message mo sa mga fans na very protective sa character ni Mika? Huwag po kayo mag-alala dahil gagawin ko naman po ng maayos as Mika. And bibigyan ko po ng transfer, so huwag po kayo mag-alala. Of course, we have Rocky, our volleyball player. Hello everyone, it's Rocky. Nice to meet you guys. Okay, so how do you feel after today? People will know na ikaw na nga si Rocky. Kinakabahan po ako kasi I read the comments dun sa forum ng Facebook ng Amanse. Kinabahan ako kasi parang ang brutal sila sa comments. Sana din nila ako patayin. Joke lang, guys. I'm excited to be here. I'm so happy to be Rocky. And sana happy rin kayo for me as your Rocky. And I'm sure they'll be curious about you. How did you start in showbiz? Oh, I started very young. 5 years old pa lang. Sumasali na ako sa mga beauty pageants. Sa mga barangay, ganyan. And then, 2017, sumali ako sa Miss Philippine Youth, where I bagged the title Miss Philippine Youth International 2017. I was only 14 years old that time. And that is when I signed with Victorio. And then Victorio helped me sign with Viva. Tapos nag-P-pop gen po ako. Nag-girl group ako, diba? Mabuhay ang P-pop, ang Pinoy pop music. Nag-P-pop ako hanggang 2022 and then nag-girl group ako ulit, which is Sinta, and still ongoing girl group na yan. So I hope you guys also support us. And what's your promise to the fans na very protective of the character of Rocky? Hello guys, I'm gonna do my best to deliver the Rocky of your dreams. Yung napanood nyo, ay yung nabasa nyo noon sa Wattpad. Gagawin ko yung best ko para ma-portray ko siya sa inyo ng maayos. Kasi actually, nagbasa din po talaga ako nung bata ako. And grade 5 ata ako na grade 6. Pero hindi ko na medyo matagal na. Pero gusto ko rin talaga si Rocky. Siya ang unang character na minahal ko aside from JJ. Of course, ang ating JJ! Kamusta? How are you feeling? After today, malalaman na ng mga tao na ang JJ as Ashlyn Olviga. For the past few days po, kinakabahan ako. Pero na-realize ko, kailangan kong palitan ng excitement yung kaba. Kasi kapag kinabahan ako dito, tapos kakabahan pa ako mamaya, wala na akong masasabi, lutang na. Kaya, nilalabanan ko yung kaba ko sa pagiging makulit. Yes guys, siya talaga si JJ. Pero I'm sure after this, isustoka ng mga tao, yung mga viewers ng Hindi Viva, Wattpad. Curious sila, paano ka nagsimula sa showbiz? Siguro konting kwento lang. Funny story, nagsimula ako sa showbiz noong 20s. Ay hindi, bata pa lang ako, nag-audition na ako, ganyan. Tapos nagsimula ako sa Viva kasi sumali ako sa isang contest na akala ko acting siya. Akala ko parang Star Circle Fest, ganyan. Kasi mas gusto ko ngayong acting kaysa singing kasi hindi na ako kumakanta. Kumakanta na ako sa CR. Tapos, galing po ako province.
Paggawas namin Anong dito, province mo? Quezon Province. Paggawas namin dito, hindi kami pwedeng mag-back out kasi nalaman namin, wala singing contest. Hindi naman ako lumalaban ng singing contest. Tapos sabi ni Mami, anak, mag-audition ka na, wala na tayong magagawa, nag-grind na tayo. Tapos nag-audition ako, tapos natalo ako. Tapos buti na lang, namili po dun si Boss Vic ng mga kukunin niya para for training. Tapos doon po ako nag-start. Tapos nag-girl group, tapos acting. In other words, you worked hard for this. Hindi nila pwedeng sabihin binigay lang sa'yo on a silver plate. Ilang taon mong, yes, praise God. Yes. Opo, matagal na. Pangarap ko po talaga to. Anong maipapangako mo sa mga fans ng Wattpad? Ang may papangako ko lang ay aaralin ko ng mabuti si JJ at gagawin ko ang lahat para ma-portray si JJ na kung ano yung imagination. Thank you, Ashlyn. Good luck! Thank you po, Direk. Of course, andito si Kit tsaka si Mayo, Nick and Daniel. Anong nararamdaman nyo? Ipapakilala na kayo si Kit at si Mayo? Kamado po, pero enjoy lang po. Ikaw? Super pressured and sana magustuhan ako ng mga fans. Sana magustuhan kami ng dalawa. So, paano kayo na-discover? Ayun po, na-discover po ako sa Kumu dahil before po isa po akong host and singer. Then may mga friends po ako dun na same sila ng management. Then ayun, in-offer nila ako sa management na yun. Then ayun po, tuloy-tuloy na po. Umuwi ako ng Pilipinas. Then ayun na po, sunod-sunod na po yung mga projects. Ako naman po, na-discover ako sa Instagram kasi I was doing a shoot with a photographer, which is si Raymond Cabello, big thanks sa kanya. Dahil sa kanya na-scout ako ng manager ko and then pinasok ako sa Anong message nyo sa mga fans ng Wattpad na ang mutya ng Section E? Ayun, message namin, siyempre sa kami dalawa, sana magustuhin mo kami dalawa. Ayun, bibigay namin yung best namin para sa iyo. We won't disappoint you. Finally, Kiefer! Kamusta guys? How do you feel? How do I feel? Una, I'm super excited guys. I'm super excited to show you all ang Mutinang Section E. Unang-una, I'm super thankful and happy na I get to work with Direct Ted, the best. And guys, to the fans, guys, please abangan nyo yung Mutinang Section E. It's gonna be super fun. Medyo nervous ako na yun kasi may press con tayo. But, sige lang, diba? Laban na. What's your promise to the fans who are protective of Kiefer's character? My promise to the fans is I will try to be as accurate as I can be to represent Kiefer in the best way and the best light that I possibly can. So guys, abangan nyo na lang ang Mutinang Section E. Yeah! Thank you, Andres! Tapos, after ng ilang steps, tingin lang, sabay-sabay lang kayo sa camera. Hi everyone! Attention po! So, on the right side, we have Nick hanggang Martin. Then sa left side, first row, we have AJ hanggang Sam. Then second row, we have Ethan hanggang Charles. Smile, smile. Thank you guys. Sana naintindihan na para hindi nililigaw sa seats mamaya. I-mention ko kung saan kayong area para madali nyong mahanap. Since medyo marami kayo, hindi ko ma-identify yung area. So for the second batch tayo, ito na yung Section E. So we have Fiosu, AJ, Derek, Yan, then Samsho. Then photo ulit tayo on stage. Then after nyo, mag-backstage, sa-side lang kayo ng konti. Pero sa side lang tayo. To give way sa third batch natin. So sa third batch, we have Michael Gies, Daniel Ong, Nick Galvez, Kurt, Igan, Ross, and then Charles Lo. Then photo sila, after nakapag-photo nila, yung lahat ng first batch at yung first two batches mag-gather sa gitna for a group photo of Section E. So, after ng batches natin, we have this na, solo-solo. So, we have Robin, we have Ashtin, then Andres. The whole section. The whole section. Last picture. So, I guess there's one thing left to ask now. Handa na ba kayong kilalanin ng cast? Yes! Handa na ba kayong kilalanin ng cast? Okay, good.
Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Robin Angeles, gaganapos Yuri Hanamichi. Alright, thanks. Sige, makakasama mo na yung friends mo dito sa kanang balagi. Sa kanang hindi naman yan. Pwede ba makisali dyan? So that's Robin out of the way. Ngayon naman, are you ready to meet our palaban? Ang maaasahang mutya with a mind of her own? Ayan siya, ang yayanik sa magulong mundo ng Section E. Let's all welcome JJ, brought to life by Ashton Olviga. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Ashton Olviga, ako po ang gaganap na JJ. At ang pinaka-inaabangan natin, brace yourselves for the president of Section E. Here comes Mr. Sungit, the infamous troublemaker and the ultimate hari ng mga ulubong, meat keeper. Give it up for the one, the only, Andres Mula! Say hello to them. Magandang hapon sa inyong lahat. Hello. Una-una, maraming salamat sa inyo lahat for being here today. It means a lot. And ako po si Andres Mula ulit, and I'm gonna be playing Mark Keeper Watson. Woo!